the greater light, ang pinakamataas na liwanag. Yan po ang ating topic ngayong umaga sa ating pong daily devotion live dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You. At alam ko pong tayo ay tunay na bibigyan ng Diyos ng napakagandang mensahe ngayong umagang ito. Kaya naman po, samahan po ninyo ako at tayo po ay sama-samang matuto sa mensahe ng Diyos mula sa Isaiah 60 verse 1 na ating pagninilayan ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po sa inyo. This is your Ate Mavs and welcome po muli sa atin pong daily devotion live. Dito po ay pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos at ito po ang ating spiritual wellness na kung saan ay pinalalakas natin ang ating spiritual na kalusugan. Kasi kung pinalalakas natin ang ating pisikal, ay kailangan din nating maging matibay at matatag sa ating pananampalataya. So, buksan po natin ang ating Bible sa Isaiah 60 verse 1. Sa Tagalog, iyan po ay Isaiah 60 verse 1. Ito po ay lumang tipan. Kung ganito po ang inyong Bible tulad ng Bible ko, yan po ay matatagpuan sa page 744 sa lumang tipan. Hallelujah. Praise God. Sige po. Paumanhin po sapagkat tayo ay late ngayong umaga ito. Ang lahat ng bagay may dahilan kung bakit nangyayari. Thank you, Lord. Ang mahalaga po, tayo ay makapagpapatuloy na mag-devotion ngayong umaga. So, ang sabi po sa ating pong verse na pagninilayan sa Isaiah 60 verse 1, sa New International Version, ang sabi po dito, "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you." Sabi naman po sa Tagalog, sa Isaiah 60 verse 1, "Bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw, liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh." Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong presensya sa aming mga buhay. Samahan mo po kami ngayong umaga upang matutunan namin ang mga bagay na nais mong matutunan namin, Panginoon. Turuan mo kami na kami patuloy na makasunod sa iyong kalooban. Gamitin mo, O Diyos, ang platform na ito upang maging daluyan ng pagpapala sa mas marami pang tao. Maraming salamat, O Diyos, sa kalakasan at pag-asa na ibinibigay mo sa aming lahat. Ikaw po ang dahilan ng lahat, Panginoon, kung bakit kami ay patuloy na lumalaban sa buhay na ito. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Muli ulitin po natin, no? Ang sabi po sa Isaiah 60 verse 1 ng New International Version, "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you." Sabi naman po sa Isaiah 60 verse 1, sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia, "Bumangon ka, Israel, bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw, liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh." Hallelujah. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Napakabuti ng Diyos. Sapagkat itong araw na ito ay muli tayo nakakapagpatuloy, no, sa ating pong devotion. Today is Tuesday, January 6. Thank you, Lord. Nakaka-anim na araw, 5 araw kasi January 2 tayo nag-start na tayo sa ating pong devotion. At purihin ng Diyos sapagkat binibigyan tayo ng patuloy na kalakasan, bagamat nag-iiba naman po ang panahon, lumamig na po, kaya medyo may sipon tayo ngayon, pero mabuti ang Diyos dahil tayo po ay binibigyan pa rin niya ng kalakasan para tayo makapagpatuloy. Kaya naman sasamahan niyo po ako araw-araw, bagamat nalilate si Ate Mavs minsan, pero samahan niyo po ako sa ating pong devotion na ito. Good morning po, Ate Marilyn Bautista. Magandang umaga po sa inyo. I-check lang po natin yung ating po sound para sure na
naririnig tayo. Yan, so may sound tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ayan. Napakabuti ng Panginoon para tayo po ay makapagpatuloy sa ating devotion. Thank you, Lord. Good morning po muli sa inyong lahat. Sige po, I hope na nabuksan na ninyo ang inyong Bible para sabay-sabay po natin itong pagnilayan ngayong araw na ito. Ayan, so share ko lang po ng bilis itong ating devotion. Sige po. Yan, magandang araw po sa mga nanonood sa ating devotion ngayong umaga. Napakabuti mo, O Diyos. Yan, sige po. Hallelujah. Ang ganda po ng ating pag-aaralan ngayon dahil ito po ay tungkol sa pagbangon at sa pinakamataas na liwanag ng ating buhay. At dito po ay bibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan at ng pag-asa sa ating buhay. Kaya naman ang title ng ating pong topic ngayong umaga ay The Greater Light, ang pinakamataas na liwanag na alam natin kung sino ang liwanag na ito na kailangan ng ating buhay upang tayo ay makapagpatuloy sa buhay natin ito. Napakahalaga na malaman natin kung ano at sino ang tunay na liwanag na gagabay sa atin sa ating pong araw-araw na buhay. Kasi ito pong panimula ng taon. Dapat handang-handa tayo at alam natin kung sino ang magbibigay ng liwanag sa atin para hindi po tayo maligaw. Kasi pag nasimula ng mali ang taong ito, naku, mahaba pa pong lalakbayin natin. Kaya kailangan maging tama ang ating buhay, ang takbo ng buhay natin sa panimula pa lang ng taon, nang sa ganun, guided tayo sa buong taon. Dito ba, no? Sabi dito, from the gentle morning sun rays that break through your window to the headlights that guide you on your way at home, light is a constant presence. Diba? Simula pa lang sa umaga na nasisikatan na ng araw yung araw ay nakikita natin ng pagsikat at nasisikatan tayo sa loob ng bahay natin tulad din ng araw ay ng liwanag na nagiging gabay natin pag nagmamaneho tayo. Diba? Kung tayo ay nakasakay sa isang sasakyan. Ang ilaw na yan, ang siyang nagiging gabay natin para makarating tayo sa ating patutunguhan, sa ating uuwiang bahay. Diba? Lalo na pag gabi ang biyahe mo, paano natin mararating yung pupuntahan kung madilim yung kalsada? Nako, diba binabawal nga po yan na ang sasakyan mo ay walang headlight. O kahit mahina ito kasi posible pong maging cause ng accident na ikakapahamak mo at ng mga taong sakay mo. Kaya napakahalaga ng ilaw. Kung dito sa mga ganitong example ay napakahalaga ng ilaw na yan, dapat ang buhay natin may ilaw din upang maging maayos din ang takbo nito. And sabi pa dito, yet there is a greater light than any physical light we know. Meron daw mataas na liwanag na mas higit pa sa liwanag na nakikita natin ito. Kasi imagine niyo po kung wala itong ilaw, walang liwanag, di na ako makikita. Diba? Kung kaya't napakahalaga ng ilaw na ito, ng liwanag na ito para sa ating buhay. And in Isaiah 60 verse 1, kung saan the prophet speaks of this greater light, and his words are more than pretty poetry in the prophecy. They are a call to action.
an encouragement for God's people to find hope, light in the midst of darkness. Yan, basahin po natin yan. Sinabi yan sa Isaiah 59 verse 9 to 10. Sabi po dito, dahil dito, ang katarungan ay malayo sa amin. Hindi namin alam kung ano ang katuwiran. Alam na namin ngayon kung bakit hindi kami niligtas ng Diyos sa mga nagpahirap sa amin. Umasa kaming liwanag ay darating, ngunit kadiliman ang aming kinasadlakan. Tulad naming bulag na nangangapa sa paglakad, nadarapa kami tulad ng mga walang paningin. Sa katanghalian tapat, kami natatalisod na parabang gabi na, parang kami nasa dilim tulad ng mga patay. Ganun katindi kapag puno ng kadiliman ang buhay, di po ba? Na para kang, ang example niyo dito, tulad namin bulag na nangangapa sa paglakad, nadarapa kami tulad ng mga walang paningin. Sa katanghalian tapat kami natatalisod. So napakahalaga ng liwanag, hindi po ba? Kasi kung wala yung liwanag, walang buhay, walang pag-asa, at talagang madadapa ka lalo't gabi, di ba? Kasi napakahalaga ng liwanag na yan sa ating buhay. And sabi nga sa Isaiah 60 verse 1, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw, liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. Kasi nawawala na ng pag-asa, no? Ang mga tao during that time. Kasi parang puro kadiliman ang nangyayari. So ano ang sabi? Bumangon ka. So palitan natin yung Jerusalem ng pangalan natin. Di ba? Kasi sigurado, maraming tao ngayon ang pinanghihinaan ng loob sa panimula ng bagong taon. Kasi marami nagsasabi, Lord, bakit ganito? Bagong taon na, 2026 na, may sakit pa rin ako. Lord, bakit 2026 na? Ang problema ko, kabi-kabila, kaliwat kanan ng problema ko. Ang pagsubok parang sinusundan ako hanggang 2026. Bakit ganito ang buhay? Lord, ang dilim pa rin ng buhay ko. Kaya naman, ang sabi sa Isaiah 60 verse 1, palitan natin yung word na Jerusalem ng pangalan natin. Sabi dito, halimbawa pangalan ko, bumangon ka, Ate Mabs, at sumikat na tulad ng araw. Wow! Di ba? Halimbawa si Ate Lucy, bumangon ka, Lucy, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. Hallelujah! Halimbawa si Ate Marilyn, bumangon ka, Marilyn, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. Dalawa yung Marilyn natin ngayon dito sa ating life. Praise God sa buhay po ninyo. Alam mo yung, ang sarap pakinggan na bumangon ka, Marilyn, bumangon ka, Lucy, at sumikat na tulad ng araw. Diba? Kung pinanghihinaan ka ng loob, bumangon ka. Huwag kang magpakalugmok sa sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon. Sapagkat may pag-asa sa piling ng Diyos. May sakit ka pa rin hanggang ngayon. Stroke ka pa rin hanggang ngayon. Pues bumangon ka. Huwag kang panghinaan. Huwag mong hayaang diktahan ka ng sakit mo para hindi ka na lumaban. Di ba po, maraming taong ganyan ngayon sa panimula ng taon, parang ayoko nang simulan ng 2026 kasi ang gulo, kasi ganun pa rin, walang pagbabago. Kasi kailangan may baguhin ka. Kailangan ikaw mismo may gawin ka na iba sa ginawa mo noong 2025. Kung noong 2025 ay hindi si Kristo ang liwanag ng buhay mo, kailangan ngayong 2026 si Kristo na ang maging liwanag ng buhay mo. Kasi panigurado, kung walang mababago sa buhay mo ngayong 2026, kung anong nangyari sa iyo noong 2025, yan pa din. Same scenario ang mangyayari sa iyo ngayong taong 2026. Promise. Kaya kailangan may baguhin ka. Anong mga dapat kong gawin? Magpapakahina ba ako lalo?
Hindi ba ako lalaban? Titigil na ba ako sa ginagawa kong paglilingkod? Kasi yung ibang naglilingkod, ba't ganun? Naglilingkod naman ako kay Lord, pero 2026 na, parang ako tinipigilan ng pagsubok. Hindi naman ako tumitigil. Kaya nga, lalong huwag kang titigil. Lalo kang magpatuloy sa paglilingkod mo sa Diyos. Lalo kang sumunod sa kalooban ng Diyos. Huwag kang titigil. Sapagkat andyan ang liwanag. Hayaan natin ang Panginoon maging liwanag ng ating buhay. At sabi pa dito, wala po yung aking binabasa. Hindi po ba no? Alam niyo, maraming tao talaga ang nakakalungkot dahil ayaw nang lumaban sa buhay. Ayaw nang magpatuloy, ayaw nang gawin ang dapat. Yung iba, tumitigil na sa pagtatrabaho, yung iba tumigil sa pag-aaral, kasi ang feeling nila, wala nang pag-asa. Wala na akong dapat asahan kasi pareho lang naman ang nangyari. Noong taong 25 sa 26, naku, hindi, umiisipin yan. Nagsisimula pa lang ang 2026. Huwag ka kaagad mawala ng pag-asa. Diba? Kasi wala pang isang linggo eh. Ang 2026, huwag mong husgahan. Lalo na kung ang Panginoon ang makakasama mo sa taong 2026, maniwala ka. Magiging maayos ang bagong taon mo. Ang 2026 sa buhay mo at sa pamilya mo. Kailangan mo lang ng tamang direksyon. Kailangan mo lang ng tamang liwanag sa buhay mo. Napakalaki pa ng pag-asang naghihintay sa'yo sa taong ito. Kaya huwag kang panghihinaan. Good morning, Jade. Magandang umaga sa'yo, Ate Jade Mateo. So, pagpatuloy natin, this light, by the way, sa mga ngayon lamang po nag-tune in, tayo ay, ang ating verse na pinagninilayan ngayon ay ang Isaiah 60 verse 1. Na ang sabi ay, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Na ang sabi po sa Tagalog, bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw, liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. Hallelujah. Ang sarap pakinggan na liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. Imagine mo, kung ang Panginoon ang nagbibigay ng liwanag sa iyo, ay grabing ganda ng direksyon ng buhay mo. Kasi ang nagbibigay ng liwanag sa iyo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang patutunguhan mo. Kung ang liwanag niya na nakikita ng mga mata mo, ang ilaw, ang araw, lahat yan na nakikita ay pinanghahawakan mo na siyang magiging gabay mo para hindi ka mataliso, hindi ka matumba, may flashlight na liwanag, lahat yan. Nagtitiwala tayo sa liwanag na yun. How much more yung liwanag na nanggagaling sa Panginoon na tunay na gagabay sa atin para ang taong 2026 ay maging maliwanag, maging maayos, maging hindi tayo maliligaw for the year 2026. Kaya nga po, lagi nating ipagkatiwala ang buhay natin sa ating Diyos na buhay. Kasi pag sa Kanya natin ipinagkatiwala yung liwanag ng buhay natin, maniwala po kayo, magiging maayos ang 2026 natin. Isang linggo pa lang, mag-iisang linggo pa lang ang 2026. Kaya, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kapit lang. May Diyos na tunay na nagmamahal sa iyo. At may Diyos na tunay na maggagabay sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin, ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Kasi, sabi mo, bakit yung 2026, ang gulo-gulo ng buhay ko? Kasi baka hindi si Lord ang naging gabay mo nung panahon na yun. Baka meron kang mas ibang pinokos kesa sa buhay mo na pwede mong gawin ngayon na si Lord ang maging focus nito. Life is a choice. Pwede mo piliin na maging maganda at maayos ang direksyon ng buhay mo. Diba? Kasi sa totoo lang po, it's all in the mind. Dito lahat nagsisimula yan. Kaya nga, diba, yung ating pong previous na pag-aaral, yung do not conform on the pattern of this world, but be renewed
kailangan mabago yung ating mind, yung ating mindset para po maging maayos ang direksyon ng buhay. The light is a beacon of hope, the picture of salvation and spiritual awakening. Yun yung liwanag. And this light is the true light, the Messiah, Jesus Christ. Isipin mo kung ang buhay mo nakaangkol sa Panginoon, nakaasa sa Panginoon, dependent sa Panginoon. Panginoon na tunay na makapangyarihan. Diyos na kaya kang bigyan ng pag-asa sa buhay. Diyos na nagpapakita ng kaligtasan mo, nagbibigay ng kaligtasan mo. At tunay na nagpapabuhay ng spiritual mo. Ang sarap ng ganung buhay, hindi po ba? Bagamat hindi naman talaga natin maiiwasan ang problema. Kaakibat na yun ang buhay natin. Kasi po ito lang tatandaan natin ha. Hindi ko mo anak ka ng Diyos at ikaw ay nakakilala na sa Panginoon. Meron ka ng personal na relasyon. Eh hindi ka na daranas ng pagsubok. Hindi po totoo yun. Eh bakit kung gano'n naman pala Ate Mabs, edi okay na lang yung buhay ko, ganito na lang ulit. Okay lang yung na wala akong relationship with the Lord kasi pareho lang naman pala eh. May relationship ka with the Lord at wala kang relationship, dadaan ka pa rin naman pala sa pagsubok. Pero tandaan mo, iba kapag nasa Panginoon ka, kapag dumaan ka sa pagsubok. Kasi pag dumaan ka sa pagsubok, problema, sakit, karamdaman, at kasama mong Panginoon, at dinanas mong lahat ng ito, panigurado, pagtatagumpayan mo yan. Dadaan lang yan na para bang wala lang. Hindi mo yan daramdamin, hindi ka masyadong maapektuhan. Although, yes, maapektuhan ka, pero andun yung joy. Andun yung peace. Diba? Andun yung pakiramdam mo hindi mo maintindihan na kahit na ang daming problema, pagsubok, masaya ka. Andun yung kaganapan eh. Andun yung katiwasayan ng puso. Walang takot, walang pangamba. Pero pag wala ka sa Panginoon at dumaan ka sa pagsubok, maniwala ka, yung takot mo, pangungunahan ka niyan. At ang kaaway, kayang-kaya kang i-penetrate, kayang-kaya kang linlangin. Pero pag nasa Panginoon ka, lalo ikaw ay malalim sa iyong pagiging Kristiyano, sigurado, yung mga pagsubok, problema, sakit, karamdaman, wala. Para lang siyang dadaang hangin sa buhay mo. Mararamdaman mo yan, yes, pero walang takot, walang pangamba, walang pag-aalala. Diba? Kahit magkasakit ka, yan ako magkasakit. Diba? Alam ko nasa Panginoon ako. At nabubuhay ako dahil sa Panginoon. To live is Christ and to die is gain. Diba? Kaya yung kamatayan, hindi yung kinatatakutan ng mga anak ng Diyos. Kasi tunay na kasama mo ang Panginoon eh. Kaya yun yung i-check natin ngayon, pinapaalala ng Diyos sa atin, sino ba ang liwanag ng buhay natin? Ang liwanag ba ng buhay natin yung trabaho meron ka? Ang liwanag ba ng buhay mo ay ang pamilyang meron ka? Ang liwanag ba ng buhay mo ay yung kayamanang meron ka? Ang liwanag ba ng buhay mo na nagbibigay ng pag-asa sa iyo ay yung milyong-milyong perang nasa bangko meron ka? Wow, sana all. Pero kung ang lahat ng yan ay kakapitan natin bilang liwanag ng buhay natin, maniwala ka, hindi yan sapat. Pwede kanyang ma-disappoint, pwede kanyang panghinaan. Kasi lahat ng bagay na yan ay temporary. Lahat ng bagay na yan mauubos. Lahat ng bagay ay mawawala. Maging ang mga tao sa paligid mo, mga mahal mo sa buhay, mawawala. Wala namang nananatili dito sa mundong ito. Walang iba kundi ang Panginoon lamang. Kaya kung kanino mo, kung sinong liwanag o ano ang liwanag mo sa buhay na ito, i-check mo sa puso mo. Baka kaya pinanghihinaan ka ng loob kasi yung liwanag na pinangahawakan mo ay yung mga bagay na nakikita. Diba? Minsan may mga nababasa ako sa mga comments, sa mga groups, tungkol sa mga ka-stroke ko na sinasabi nila,
Pinanghihinaan sila ng loob kasi yung mga kasama nila sa bahay, imbis na palakasin ang kanilang loob, ay sila pa nagiging dahilan para panghinaan sila kasi hindi sila naiintindihan, kasi ah, iba na yung pakitungo sa kanila kaysa nung hindi pa sila nai-stroke, 'di ba? Kaya nga, 'wag natin panghawakan. 'Wag natin maging liwanag ang mga tao sa paligid natin. Kasi tao lang din silang tulad natin. Sila po ay puwede ring panghinaan. Sila rin ay puwede ring mag-give up, mawalan ng pag-asang tulad natin. Tao lang sila, eh, 'di ba? Hindi tulad ng kapag ang Panginoon ang pinanghawakan mo, gano'n man ang maging treatment nila sa'yo, pero alam mo na may Diyos na umaakap sa'yo, may Diyos na naggagabay sa'yo, may Diyos na magpapagaling sa'yo, may Diyos na nag-iingat, nagmamahal sa'yo. Okey lang 'yan, naiintindihan ko kayo. Mag-iiba yung perspective mo, eh. Hindi ka magagalit sa kanila, maiintindihan mo sila. Kasi sa totoo lang kung tayo may mga sakit, nahihirapan din ang mga kasama natin sa bahay. Kung paano nila tayong tinitingnan nung nagkakasakit tayo. Mahirap, 'di ba? Kaya naman kailangan natin ang buhay na ito sa Diyos natin iangkla, sa Diyos natin iasa. Sa Kanya tayo maging fully dependent on the Lord alone. Di ba? Be dependent on God alone. Kasi sa buhay natin ito, totoo lang po, napakaraming gagamitin ng kaaway para guluhin tayo, panghinaan tayo. Kaya nga kailangan lalong kumapit ka sa salita ng Diyos, sa liwanag na tunay nagbibigay sa inyong pag-asa. Ulitin ko po this light is beacon of hope, the picture of salvation and spiritual awakening. This light is the true light, the greater light, the Messiah, Jesus Christ, ang ating tagapagligtas. Siya lang po ang tunay na liwanag, pinakamaliwanag sa lahat ng liwanag na pwede mong panghawakan. He is the light God's people needed then. Diba? Dun sa kaninang binasa natin, Isaiah 59, verse 9 to 10. Nawala na sila ng pag-asa eh. Parang sila mga bulag na hindi makalakad. Parang natatalisod sila kahit katanghalian ng tapat kasi ang feeling nila, ang buhay nila ay kadiliman. Ganon din tayo ngayon sa buhay natin, di ba? Ang daming kadilimang nangyayari sa buhay natin. Problema, pagsubok na kaliwat kanan. Problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa kaibigan, problema sa eskwela kung estudyante ka, problema sa negosyo, problema sa kapitbahay. Lahat problema. Diba? Parang hindi tayo nauubusan nito. Kaya naman, anong dapat mong gawin? Mas lalong kumapit ka sa kaliwanag, sa Diyos na nagbibigay ng liwanag sa atin. Kasi puro kadiliman ang nakikita mo. Di ba? Ganon tayo linlangin ng kaaway na ipapakita niya sa'yo lahat ng pangit, lahat ng negative para panghinaan ka. Pero panghawakan mo ang sinasabi ng Diyos sa Isaiah 60 verse 1. Ulitin ko Isaiah chapter 60 verse 1. Na pag pinanghihinaan ka ng loob, basahin mo to. Tapos yung word na Jerusalem, palitan mo ng pangalan mo. Diba ang ganda, no? Sabi kasi dito, bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw, liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. So kapag pinanghihinaan ka ng loob, natatakot ka dahil sa dami ng nangyayaring negatibo sa buhay mo, na minsan nga hindi naman sa buhay mo, pati problema ng iba nagiging problema mo pa. Pues, ito yung verse na panghawakan mo. Palitan mo yung Jerusalem ng pangalan mo. Ginawa namin to kanina. Ano yung sabi dito? Palitan natin for example, si Ate Jade. Bumangon ka, Jade, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. Hallelujah! Napakasarap ng pakiramdam mo na may pag-asa, may liwanag na naghihintay. Lagay naman natin yung pangalan ni Kuya Alan. Sabi dito, bumangon ka, Alan, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh.
isulat niyo po ang verse na 'to at idikit niyo sa wall. At lagi mong iisipin na parang ikaw yung kinakausap ng Diyos, na sinasabihan kang bumangon ka, 'di ba? Kasi minsan talaga may araw na parang ayaw mo ng bumangon. Para bang, ito ulit, ganito ulit, paulit-ulit, 'di ba? Nakakapanghina na, nakakapagod na, ayoko na, 'di ba? May mga gano'ng pagkakataon ng buhay natin. Lalo na ngayon, 2026 na. Panibagong taon, panibagong buhay, panibagong pag-asa nga ba ang inaasahan natin o buhay na parang pinanghihinaan ka na, na ayaw mo nang bumangon sa umaga na ayaw mo na ipagpatuloy kung ano yung ginagawa mo. Wag. Ang linaw ng sinabi, bumangon ka at sumikat na tulad ng araw. Di ba? Kasi tingnan yung araw, yes, lulubog yan sa gabi, hapon. Pero sisikat ulit yan bukas. Hindi yan nanatiling nakalubog. Tayo, kaya ngayon na example dito, sumikat na tulad ng araw. Kasi ang araw, hindi yan nananatiling nakalubog. Sisikat at sisikat yan. Kahit umuulan, bumabagyo, hindi mo man yan nakikita sa langit na sumikat, pero umaangat yan. Kasi kaya nga lumiwanag yung umaga. Diba? Kasi kung nanatili yan na nakalubog, sino magbibigay ng liwanag sa atin sa umaga? Kaya tulad ng araw, bumangon ka. Huwag mong hayaan, panghinaan ka ng loob. Huwag mong hayaan na hindi si Kristo ang liwanag ng buhay mo. Dahil maniwala ka, kung hindi pa rin si Jesus Christ ang liwanag at magiging liwanag ng buhay mo ngayong 2026, pareho lang yan na magiging takbo ng 2025 mo. Kung hindi mo nagustuhan ang taong 2025 ng buhay mo dahil kahit ano pang narating mo ng 2025 pero bakit parang kulang pa rin, baka si Kristo na ang kapunuan nito. Baka siya na ang tunay na magpupuno ng emptiness ng puso mo, ng buhay mo. Kaya naman bigyan mo ng pagkakataon si Jesus Christ na maging parte ng buhay mo. Na siya na yung maghari ng buhay mo at magliwanag sa buhay mo nang sa ganon, ikaw din ang maging liwanag ng pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa kapitbahay mo. Kasi pag nagliliwanag ka sa presensya ng Panginoon, panigurado nagliliwanag ka rin sa ibang tao. Nagiging inspirasyon ka nila. Diba? Mahalaga po yun. Dapat ikaw muna magliwanag ka. Check your heart. Sino nga ba laman nito? Sino nga ba naghahari sa buhay ko ngayon? Para simulan ko ng tama ang taong 2026. Ang sarap po na alam mo yung direksyon ng buhay mo na samantalang nag-uumpisa pa lang ang taon. Di ba? Hindi yung nag-a-assume ka lang. Hindi yung, kasi alam ko naman maganda trabaho ko ngayon, kaya magiging maganda ang future ko. Alam ko, maganda panimula kasi merong, alam mo yung maraming mga pinanghahawakan kung ano-ano para sabihin mo maganda ang 2026 mo. Naku, maniwala ka, madi-disappoint ka pa rin. Dahil lahat yan ay temporary. Lahat yan pwede mawala. Pero kapag sa Diyos ka kumapit sa taong 2026 at siya ang tunay na ginawa mong ilaw ng buhay mo, magliliwanag yan at panigurado magiging maayos ang takbo ng buhay mo. Gagabayan ka kasi niya. Diba? Kaya lahat ng desisyon mo, lahat ng plano mo, ipagkatiwala mo sa Diyos. At huwag ka malulungkot kung hindi mangyari yung gusto mong mangyari. Kasi kailangan, Lord, your will be done. Yung gusto mo, Lord, ang masunod, hindi yung gusto ko. Kasi sa maraming haba na ng panahon ng buhay natin, ang Diyos na lang, ang sarili na natin ang susunod, hindi na ang Diyos eh. So, kumusta ba ngayong 2026? Si Lord na ba ang masusunod sa buhay mo? O ikaw pa rin?
Ang sabi dito, in a world that sometimes can feel like it's drowning in darkness, disasters, wars, injustice, and suffering, Isaiah's message is an invitation to embrace God's true light of salvation, revealed in the New Testament to be Jesus Christ. Let this light shine brightly within you, driving out the shadows of darkness and illuminating the path for those who don't know this light. Diba? So, kung nandun ka sa mga panahon ngayon na para ka nang nalulunod, sabi nga hanggang dito na yung problema, Ate Robs. Hanggang dito na yung utang, konti na lang, lubog na. Don't worry, may pag-asa pa. Dahil kahit ano pa yung klase ng problema, disaster man yan, war man yan, injustices man yan, suffering man yan, sakit karamdaman man yan, ang message ni Isaiah for us to embrace the God's true light of salvation. Yun yung yakapin natin, yung pag-ibig ng Diyos na matagal na niyang inaalok ko sa'yo, inilalapit sa'yo, pero hindi mo pinapansin. It's about time, no? Sa totoo lang, ni-reveal na ng Diyos yan, di ba? Kasi yung Isaiah, Old Testament, ni-reveal ang light of salvation sa New Testament nung dumating si Jesus Christ. Because Jesus Christ is our light of salvation. Siya yung dumating na ipinanganak ni Mary. Diba? Na ipinako sa krus. Namatay inilibing nung siya'y lumaki na. At pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay na mag-uli. Kaya siya ay Diyos. Diba? Natunay na tagapagligtas natin. Kasi nabuhay siya mag-uli eh. Yun yung lagi nating tatanda, inuulit-ulit ko dito yan. Kung ang Diyos na sinasabi mo, na sinasamba mo, ay hindi nabuhay na mag-uli, hindi siya Diyos. Diba? Kasi nag-iisa lang. Ang nabuhay na mag-uli, si Kristo lang yun. Kung ang sinasamba mo ngayon ay hindi nabuhay na mag-uli, huwag mo sambahin yun. Kasi hindi siya buhay. Ang sinasamba, yung buhay, dakila, at makapangyarihan sa lahat. Yung dapat na lagi nating tatandaan. Kaya huwag nating hayaan na malin lang tayo ng kaaway. Kasi gusto natin mag-illuminate, magliwanag yung daan na ating tatahakin sa buhay na ito. Yung kadiliman ay magliwanag at walang ibang makapagbibigay ng liwanag na yan kundi si Jesus Christ. Si Heso Kristo na nabuhay na mag-uli. Kaya kung wala pa tayong personal na relationship with the Lord, naku po, yun pong una natin dapat unahin. Ngayong taong 2026. Para nang sa ganun, meron tayong liwanag sa buhay nito na gagabay sa atin para masiguro natin na ang taong 2026 ay maging maayos at maging umayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kapag di natin kilala si Jesus Christ at hindi tayo nagkaroon ng personal na relasyon sa Kanya, tulad ng nangyari ng 2025, ganun pa rin ulit kadilim ang buhay natin. Wala po kasing ibang magbibigay ng liwanag eh. Hindi ang maganda mong trabaho, hindi ang maganda mong relationship with the family, hindi ang maganda mong hanap buhay o ang negosyo meron ka, hindi yung marami ka kasing pera, marami ka kasing ari-arian, hindi yan ang magbibigay ng liwanag. Kasi matagal ka nang meron yan eh. Pero bakit patuloy mo pa rin hinahanap yung kapunuan ng emptiness na meron ka sa puso mo? Diba? Kasi bakit ang dami mo na yan eh. Meron ka na yan eh. Pero bakit may kulang? Bakit hindi mapunuan, Ate Mabs, ng magandang buhay? Bakit hindi mapunuan yung emptiness ko ng magandang trabaho? Hindi mapunuan yung emptiness ko ng malaking pera o milyon-milyong pera o bahay, kotse o kahit anong meron sa mundo ito. Kasi kahit anong gawin mo, hindi talaga yan ang magiging kapunuan ng emptiness mo. Walang iba kundi si Jesus Christ. Maniwala ka. Yung contentment,
Hindi yan nakukuha sa mundong ito. Tanging si Jesus Christ ang makakapagbigay ng contentment na matagal mo nang hinahanap. Yung peace, yung joy, yung love, yung gentleness, kindness, goodness, self-control. Si Jesus Christ lang makapagbibigay niya sa iyo through the Holy Spirit, sabi niya sa Galatians 5, verse 22. Siya lang. Kaya kung hindi natin isisik si God, hindi natin makukuha ang lahat ng gusto natin. Dahil ang sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Walang hindi ibibigay. Walang hindi pupunuin ang Diyos sa buhay mo. Kapag siya ang inunam, kapag siya ang sinik mo, hinanap mo. Nakakapagod ang mundo ito. Nakakapagod ang buhay. Nakakapagod lumaban. Pero kapag kasama mo ang Panginoon, lalabang ka ng may kagalakan, kapayapaan, katiwasayan sa puso mo. Kasi alam mo yung kakampi mo, pinakamakapangyarihan pala. Diba? Wala ka ng katatakutan. Kahit ano pa, ang daanan mo sa buhay na to, pagtatagumpayan mo. Kasi pinagtagumpayan na yan ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Tagumpay siya kasi nabuhay nga siya maguli. Tagumpay, di ba? Wala nang laban si Satan sa atin. Wala na. Lugmok na siya. Kaya nga desperado na siya. Nagawin ang lahat. Makuha ka lang niya pabalik sa kanya. Lahat gagawin niya. Lahat iaalay niya sa'yo, i-offer niya sa'yo para lang bumalik ka sa akin at kalimutan mo si Jesus Christ. Pero mali. Pag tunay na nasa Panginoon ka na, wala ka nang pagbalik doon. Kasi kilala mo na, alam mo na. Diba? Bakit ako babalik doon sa kaguluhan ng buhay ko? Bakit ba ako babalik sa lumang buhay ko? Bakit ako babalik sa madilim na buhay ko dati? Hindi na. Dito ako sa liwanag, sa piling ng Diyos. Kasi alam ko, direksyon ko dito, tama. Direksyon ko dito, maliwanag. Direksyon ko dito, may katagumpayan. Diba? May success, may victory. Kasi ang success, nagbabarya, depende kung kanino, kung anong definition mo ng success. Ako kasi sobrang dati, success sa akin pera. Success sa akin dati, house and lot. Success sa akin dati, kotse. Ngayon, hindi na yun eh. Diba? Hindi na yun yung success sa akin. Ang success sa akin is the contentment with the Lord. Yung buhay na nasa Panginoon na naka-angkla. Hindi na sa akin. Hindi na yung ako may-ari nito, kundi ang Panginoon. Hello, Ate Merly. Ang aking Ate Merly yung pinakamamahal. Kumusta ka? So, sabi dito, pause for a moment. Imagine a world filled with the light of God's love and truth. Isipin mo mundong ito na punong-puno ng liwanag ng Panginoon ng pag-ibig at katotohanan. Imagine mo kung ang mundong ito ay punong-puno ng pag-ibig at katotohanan ng Diyos. Walang kaguluhan. Kahit hindi na ang mundo buhay mo na lang. Pag puno ng pag-ibig at katotohanan ng Diyos, ang gaang, ang saya ng buhay mo. Kahit may problema. Ako po, hindi perfect ang buhay ko. Huwag yung sasabihin na, si Ate Ma'am, si araw-araw di-devotion yan. Malakas yan kay Lord, hindi yan magkakaproblema. Hindi po totoo yun. Dumaranas tayo ng problema dahil yan ay walang exempted na anak ng Diyos sa mga problema at pagsubok. Daranas tayo yan. Pero bakit ka nakakapingiti? Bakit ka nakakatawa? Bakit nakakapag-devotion ka pa rin? Sa kabila ng dami ng problema pinagdaraanan mo. Kasi may Diyos eh. Diba? Sa Kanya ako nagtitiwala ng buhay ko. Sa Kanya ako naniniwala. Sa Kanya ako nananampalataya. Na kahit anong pagdaanan ko sa buhay ko, ako'y magpapatuloy. Ako'y kakapit. At ako'y magtatagumpay. Dahil pinagtagumpayan mo sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Kaya nga po, kahit anong ginagawa natin sa buhay natin, trabaho, negosyo, paglo-low carb, kahit anong diet pa yung ginagawa mo, high carber ka, low carber ka,
vegetarian ka, kahit ano, nag-aaral ka, nagnenegosyo ka, kahit ano, hindi pwedeng hindi maging parte ang Diyos sa buhay mo. Kailangan siya muna para magtagumpay ka. Sabi ng iba, hindi natin kailangan isama si Jesus Christ sa business kasi business is business. Hiwalay yan. Hindi pwedeng hiwalay. Siya nga naglikha ng langit at lupa eh. Siya may-ari ng mundo nito. Bakit hindi siya may involve? Kailangan involved siya sa'yo, sa akin, sa ating lahat. Siya naglikha sa atin eh. Parang ano yan eh, parang kumpanya. Diba? Yung kumpanya, hindi pwedeng yung may-ari niya, hindi involved sa kumpanya. Siya may-ari eh. Diba? Sa kahit anong ginagawa niya sa loob ng company, involved siya kasi may-ari siya ng kumpanya. Same thing with our relationship with the Lord. Hindi pwedeng hindi siya involved sa buhay mo. Kasi siya may-ari ng lahat-lahat sa'yo. Diba? Kaya huwag mong baliwalain ng Panginoon. Na para bang si Jesus Christ ay paglinggo lang. Pagka Lunes hanggang Sabado, wala na. On your own ka na. Bahala na sa buhay ko. Hindi. Dapat sa lahat ng iyong ginagawa. Again, whether you it or do it all for the glory of God. Siya lagi kasama sa buhay mo. Hindi ka pwedeng mapahiwalay. Kasi siya ang dapat ang lahat-lahat sa'yo. Diba? Konsultahin mo siya. Pinaka-the best na advisor si Lord. Walang ibang pwede kang konsultahin tungkol sa buhay mo, sa plano mo, sa desire mo, kundi ang Panginoon. Ano man plan mo for the year 2026, hayaan mo si Lord ang manguna. Konsultahin mo siya. The best consultant ever. Walang hihigit. Siya may alam ng lahat. He's an all-knowing God. He knows everything. Lahat-lahat tungkol sa'yo alam niya. So bakit di mo siya pagkakatiwalaan? Wala siyang hindi alam. Alam niya future mo. Alam niya yung mangyayari sa'yo mamaya. Alam niya yung mangyayari sa'yo bukas, sa next month, sa next year, this whole year of 2026. Alam niya lahat niya. Bakit hindi siya kukonsultahin mo? Diba? Bakit hindi siya hingin mo ng advice? Kaya Ate Bobs, ang tagal sumagot ni Lord eh. Kasi naman, baka naman yung hinihingi mo, sinagot na. Ang sagot niya, no. Pero ayaw mong tanggapin. Kasi ang gusto mo pa rin yung gusto mo. Diba? Minsan, akala mo ang tagal-tagal sumagot ni Lord. Yung pala ang sagot ni Lord, no. Kaya hindi ko binibigay kasi hindi yan ang gusto ko para sa'yo. Dahil hindi yan ang makakabuti para sa'yo. Dahil sa antikas ang ulo natin, hindi Lord, maganda to eh. Ang ganda ng opportunity na to, Lord. Ito ibigay mo kasi hindi mo ito papakita sa akin. Hindi. Minsan ganun tayo. Pagpipilitan natin yung gusto natin. Ano ang gusto ni Lord? Yun ang itanong natin. Lord, anong gusto mo? Anong gusto mong gawin ko? Ano, para makasunod ako sa kalooban mo. Yun ang susundin ko. Kaya ba natin gawin yun? Kaya ba natin sabihin yun? Na kaya ba natin ipagsantabi yung gusto natin? At yung gusto ni Lord ang bibigyan natin ng pansin? Kaya nga maraming tao, nire-reject si Jesus Christ eh. Ayoko muna Ate Mams. Huwag mo muna ikwento tungkol sa, huwag mo muna i-ano si Lord sa akin kasi busy pa ako. Ang dami ko pa pinagkakaabalahan eh. Hindi ba pwedeng kasama si Lord sa pinagkakaabalahan mo? Pwede naman siyang kasama doon. Pagkasama mo si Lord sa lahat ng ginagawa mo, maniwala ka, mas magtatagumpay ka. Sa ngayon, di mo siguro ko naiintindihan. Pero darating yung panahon, may isip mo, oo nga, tama. Si Lord lang kailangan ko sa buhay na to para magtagumpay ako. Para makuha ko yung mga bagay na gusto ko nang naaayon sa kalooban niya. Kasi mag-iiba gusto mo eh. Maniwala po kayo. Pag tunay ang relationship mo with the Lord at siya na ang sentro ng buhay mo, pati gusto mo mag-iiba. I-align mo na sa gusto ni Lord. Promise. Ibang-iba na talaga. Ako po talaga nagbago ang perspective, nagbago yung gusto ko. Nag-iba talaga yung direksyon. Dahil minsan di ako naiintindihan ng maraming tao sa paligid ko, pero nagpapatuloy ako kasi yung pinapagawa ng Diyos ko. Kahit na hindi ako naiintindihan ng ibang tao, okay lang. Basta ang mahalaga sa akin, nasusunod ko kung anong kalooban ng Diyos.
Dahil alam ko, darating ang panahon maiintindihan din nila ako. And I praise God for that. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. So, can you imagine a world where the light of Christ shines from the windows of every home and down every street? God wants to use you. Yes, you. To share His light. So, kaya tayo tinuturuan ng Diyos na magkaroon ng liwanag sa ating buhay kasi gusto ng Diyos magliwanag tayo sa pamilya natin, sa kapitbahay natin, sa trabaho natin, sa negosyo natin, sa school kung nag-aaral ka. Sa lahat ng lugar, sa lahat ng tao, gusto ng Diyos magliwanag ka. Hindi para maging mayabang, hindi ibig sabihin na ipakita mo yung galing mo, kung hindi ibahagi mo ang salita ng Diyos sa iba. Na minsan kahit hindi ka nag-share ng Word of God sa pamamagitan ng bibig mo, pero dahil sa pag-uugali mo, dahil sa pinapakita mo sa mga tao sa paligid mo, nabibless sila, nagbabago sila, nagkakaroon sila ng pakiramdam na darating ang time matatanong ka nila, "Hoy, Christian ka ba? Saan ka nag-church? Alam mo kasi ang bait mo. Alam mo kasi nabibless ako sa'yo. Alam mo kasi," alam mo yung ganon? Yung hindi ka naman nagsasalita, pero nakikita ka nilang nagliliwanag ka sa pag-uugali mo, pagsasalita mo, pakikitungo mo sa iyong kapwa, hindi ka nang-aaway. Kasi yung kabaitan, bunga yan. Yan ay gift, yan ay fruit of the Spirit. Na hindi yan sinasadya. Tunay na nagbabago ka, nagtatransform ka, nagkakaroon ka ng pagbabago sa iyong pagkatao nang hindi mo namamalayan na ibang tao ang nakakakita. It's because si Jesus Christ na yung nakikita nila sa'yo. At pag nangyari yun, ibig sabihin, nag-grow ka bilang anak ng Diyos. Pero pag hindi pa, check your heart. Balik tayo sa Lord. Lord, parang may kulang pa eh. Pwede ba tulungan mo ako, Panginoon? Ayusin mo pa ako, Lord. Mukhang hindi pa ako ayos talaga eh. Gusto ko magkaroon ng mas malalim pang relationship sa'yo. Kung marami kang iniisip na gawin ngayong 2026, napakarami mong nilistang plano. Sana isama mo sa listahan mo yung paglalim ng relationship mo with the Lord. Sana isama mo sa listahan mo na, Lord, starting this 2026, this January, magbabasa na ako ng Bible. At bibigyan ko na ng oras ang pananalangin. Na hindi na lang ako nagdadasal pag linggo. Na hindi na lang ako nagdadasal kung kailan ko gusto. At hindi lang ako magbabasa ng Bible pag may oras lang. Kung hindi, maging habit ko na yung pagbabasa ng Bible, Lord. Magpakalalim tayo sa Panginoon. Yun yung kailangan nating mas bigyan ng pansin. Yung relationship, yung pakikipag-communicate kay Lord. Kasi pagka wala na tayong communication with the Lord, mapapahiwalay ka sa Kanya. Baka maging magulo palalo ang 2026 mo. Kaya naman, please, find time to read the Bible every day. To pray unceasingly. To meditate on the Word day and night. Sabi nga sa Joshua 1 verse 8, diba? Meditate on the Word. Meditate on the Word of God day and night. Pag nilayan mo, hindi lang basta basahin, unawain, di ba? Parang low carb, no? Lagi natin binabanggit sa low carb, aralin, unawain, intindihin, para talagang mag-sink in sa puso at isip mo, para automatic mo nang ginagawa. Ganon din ang Word of God. Mas lalo natin bigyan to ng pansin, ng oras, kasi kapag hindi natin yan ginawa sa panimula ng taon, maniwala ka, hindi mo yung magiging habit for the year 2026. At matatapos lang ulit ang 2026 na para bang wala pa rin direksyon ng buhay mo. Kung gusto mo magkaroon ng direksyon ng buhay mo at gusto mo maging maayos at maliwanag ang buhay mo, 10 ng iyong pamilya, unahin mo ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God
and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ulit-ulitin mo yan. Naglista ka ng napakarami mong plano, sabihin mo sa sarili mo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things na nilista ko shall be added unto you. Diba? So always remember, God loves you so much. Wala siyang hinangad na hindi mo ikabubuti. Wala siyang ginusto sa buhay mo para ikapahamak mo. Gusto niya yung laging the best para sa ating lahat. Kung kaya naman, unahin mo yung personal relationship mo with the Lord. Ayusin mo. Kung wala ka pang personal na relasyon sa Diyos, it's about time. Isuko mo na sarili mo, ang buhay mo sa Panginoon. Ihingi mo na ng tawad ang lahat ng mga kasalanan matagal mo nang itinatago na ayaw mong isuko dahil sa pride. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Kung ikaw ay kinakausap ng Panginoon ngayon at sinasabing isuko mo na ang lahat-lahat, isuko mo na. Huwag ka na magtira. Hayaan mo na ang Diyos. Take control of everything, Lord. Take charge, Lord. Kasi ako yung lagi nasa unahan. Ngayon, Lord, pwede ba ikaw sa unahan ng buhay ko? Pwede ba, Lord, ikaw naman? Pagod na ako. Pagod na ako. Nakakapagod na, ayoko na, suko na ako. Kung susuko ka sa buhay mo, sumuko ka sa Panginoon. Iiyak mo lahat sa Kanya yan. Lumapit ka na ng kapakumbabaan. Aminin mo. Aminin mo na apart from the Lord, you can do nothing. Panginoong Jesus, kami po'y sumusuko. Kami po ay tunay na nagpapakumbaba. Lumalapit sa iyong harapan nang may kapakumbabaan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Inaamin namin, Panginoon, na kami makasalanan. Patawarin mo po kami. Patawarin mo po ako, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang bigyan ako ng buhay na walang hanggan at upang itubusin ang aking mga kasalanan. Salamat na buhay ka mag-uli upang bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Natanggap kita ngayon, Panginoon, bilang aking Diyos at tunay kong tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Pangunahan mo ako, Panginoon. Tulungan mo akong magbago. Puspusin mo ko ng iyong liwanag at ng iyong pag-ibig. Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay tunay na walang magagawa apart from you. Tunay, O Diyos, na may limitasyon ang aming kakayahan. Kung kaya't ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buong buhay. Ang aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming negosyo, ang pag-aaral ng aming mga anak, Panginoon, ang trabaho ng aming mga anak, ang negosyo nila, Panginoon, Ikaw lang ang aming pag-asa, ang aming buhay, Ikaw lang ang aming liwanag sa buhay naming madilim, sa buhay naming magulo. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa buong 2026 na ito ay samahan mo kami simula sa oras na ito, Panginoon, hanggang sa matapos ang taong 2026. Samahan mo kami, liwanagan mo kami, tulungan mo kami, protektahan mo kami, pagalingin mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga karamdaman, at patawarin sa aming mga kasalanan. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Ikaw lang kailangan namin sa buhay namin ito upang magtagumpay kami. Maraming salamat po. Puspusin mo ng iyong pag-ibig, ng iyong kapangyarihan at kaluwalhatian ng mga taong nanonood ngayon, Panginoon. Hindi ko po alam kung ano ang kanilang mga pinagdaraanan sa kanilang buhay. Ikaw lang nakakaalam nito. Tulungan mo po sila, Lord. Bigyan mo po sila ng kaliwanagan sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Tulungan mo sila, Panginoon, na maramdaman nila ang pag-ibig mo sa kanilang buhay. Maraming salamat, naway magliwanag sila sa kanilang pamilya, magliwanag sila sa kanilang sambayanan,
At nawa o Diyos maging daan sila upang maging pagpapala sa mas marami pang tao at upang makakilala ang kanilang mga mahal sa buhay sa iyo, Panginoon, bilang Diyos at tunay nilang tagapagligtas. Maraming salamat, Lord, pagpalain mo po ang ating mga TV family, ang God Loves You Movement Ministry and Family, ganun din, Lord, ang God First Christian Ministry International, ang Global Life University. Itinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Wala kaming kontrol sa nangyayari sa aming bansa, Panginoon, pero ikaw na aming Diyos, buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat, ay may kontrol sa bawat pangyayari sa bansang ito. Pakaingatan mo po ang aming bansa, Panginoon. Simula sa pinakamababang posisyon ng mga leaders hanggang sa pinakamataas na presidente ng bansang ito, ay tulungan mo, Panginoon, na makilala ka niya. Dumating ang panahon, O Diyos, na ikaw ang kanilang sasambahin, dadakilain, upang magkaroon sila ng takot na gumawa ng hindi tama sa kanilang mga pinamumunuan. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na ito. Patuloy mong iniingatan. Nawa, O Diyos, gamitin mo kami na maging liwanag sa mga taong makakausap namin, sa mga taong makakasama namin, sa online man yan, or offline man yan, kaibigan, kakilala, kamag-anak. Gamitin mo kami, Panginoon, na maging matapang kaming ipamalita ang mabuting balita, Panginoon, ng iyong kaligtasan. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. We love you, Lord. We praise you and we honor you. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat, salamat, salamat po, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa mga nanood sa atin dito po sa ating Mas TV. Salamat sa pagsabay po ninyo sa ating devotion kay Ate Marilyn Bautista, Ate Lucy Mendoza, Ate Marilyn, Ate Jade Mateo, Ate dalawang Marilyn po ito, Ate Marilyn Morados and Ate Marilyn Bautista, and of course, Kuya Alan, Ate Merly, maraming salamat po. Sa Ate May, thank you for watching. Thank you po. Sa buhay po ninyong lahat. And i-check ko lang sa God Loves Me. Kung may nanonood sa atin doon, magandang umaga rin po sa inyong lahat at salamat po sa inyong panonood at sa pagsabay sa amin dito po sa sa ating pong daily devotion. Thank you po kay Ate Lenny Mauricio, kay Ate Jenny, kay Ate Alicia Cotonero Guevara. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito pong ating pong daily devotion ay spiritual wellness po natin ito. Kung physical wellness naman ang inyong gustong matutunan, meron din po tayong mga posts and videos niyan dito rin sa page natin. Pero napakahalaga na unahin natin ang Panginoon sa lahat ng oras at pagkakataon. Maraming salamat po muli sa inyong lahat and hope to see you all tomorrow. Magkita-kita po tayo muli bukas, 6:30 ng umaga. Maliit man si Ate Mavs, hintayin niyo lang po ako. Maraming salamat po sa inyo and see you. Sa mga hindi pa po nakapollow, mag-follow po kayo sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Facebook page para po pag may live, mano-notify kayo. And mag-subscribe naman po kayo sa ating YouTube channel, Ate Mavs TV at sa God Loves You. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po sa inyo. And always remember, God loves you. Bye-bye po.